I hope and I pray that you will be blessed by the grace of God. Amen? Tumayo po tayong lahat. Sa lahat po ng kapastoran kay Pastor Ray, mayroon pa po bang pastor maliban po sa inyo? Pasensya na, hindi ko po. Mayroon po po. Pastor Gary, mayroon pa po ba? Sa lahat po ng mga pastor na nandito, isa pong malaking privilege ang makatayo po dito po sa a very unique and one-of-a-kind island ng Philippines. Ngayon ko lang po nalaman na yung po palang heart po ba? This is the heart of the Philippines. Kapalad ninyo. Kaya sana, kung ito ay nasa heart of the Philippines, you pray that the Lord will change your heart in this camp. Hindi po madali ang mag-camp. Katatapos lang po ng camp ng province ng aming pong probinsya 2 weeks ago. At ang campers po ay more than 200 campers. Alam nyo, marami ang nagsusuko ng buhay sa pamamagitan ng camp. Kaya napakahalaga nito. Ang sabi ko po sa church ko, kung iisipin ko lang po yung pagod at yung gastos, hindi po kami pupunta dito ng pamilya ko. Totoo po yan. That's the honest answer. But for the sake of one soul, ang sabi po sa Luke chapter 15 verse 7 and 10, isa lang kaluluwa na maliligtas, ang sangkalitan ay nagkakatuwaan. For just one soul, the Bible says, heaven is rejoicing. More than over 99 just persons which needs no repentance. Kaya ngayong gabing ito, napakaganda ng inyo pong theme, the battleground. If you have your Bible, please turn with me in the book of Ephesians chapter 6, verses 11 down to verse 13. Ito po yung binigay po ni Pastor Joshua at ni Pastor Ellie na inyo pong verse for this camp. Ang sabi po ng Bible in Ephesians chapter 6 verse 11 down to verse 13. If you're there, say Amen. Amen. Okay? Ang sabi po ng Bible in Ephesians chapter 6 verse 11 down to verse 13, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. In verse 13, the last verse, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Let's come to the Lord in prayer. Our gracious Heavenly Father, we come to you tonight with thankfulness and gratefulness in heart. Thank you so much for these youth, these young people, dear God. Thank you so much for the leadership of Pastor Ellie, his wife, Pastor Joshua, his wife, and all the pastors na nandito, Panginoon, ngayong gabing ito. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi po sayang ito. Lord, we are in an isolated place, island in the Philippines. But dear God, thank you so much that this family, they gave their lives to you, dear God. They left their comfort zone in Zambales. At ngayon, Panginoon, nandito sila. Kanila pong lalo pang nilakihan ang pananampalataya nila, Panginoon. At ako po ay masaya sapagkat nakikita ko ang inyo pong ginagawa sa buhay po ng Dakuyans, Panginoon. Lord, hide me behind your pulpit tonight. May you be the one to be glorified in our midst. Hide me behind your cross, dear God. Hide me behind your pulpit. May you bless us and uphold us with your praise spirit. In Christ's most precious name I pray.
Amen at amen at amen. Makakaupo na po kayong lahat. Again, good evening po sa bawat isa. Ang ating pong theme for this camp is the battleground, a spiritual warfare. Alam niyo po ba, it doesn't take long to learn that a Christian life isn't a playground. Hindi po ang buhay mananampalataya at naglilingkod sa Diyos ay hindi po lahat ay laro o playground at enjoyment. Ang sabi po mga kapatid ng isa pong lingkod ng Diyos, it is a battleground. Bakit it is a battleground? Mayroon po tayong tinatawag na unseen battle. Yung pong spiritual warfare. Hindi po kayo nakikipag-ispadahan, hindi kayo nakikipagbarilan at naghahagis ng granada kung kanino man, pero hindi natin nakikita at hindi natin alam kung sino po yung ating pong kaaway at kalaban. Amen? So I want to entitle my message tonight in this introduction service and message, Know Your Enemy. Amen? Know your enemy. Yang katabi mo, tignan mo nga kung kalaban mo yan. Tignan mo nga yung kanyang ilong kung kalaban yan. O, tignan nyo, tumatawa kayo. Masyado kayong seryoso eh. Ito ang challenge ko sa inyo, mga kapatid. Okay lang, habang nagpipris si pastor, okay lang na kayo ay matutulog. Totoo, pastor? Huwag lang kayong maghihilik. Bakit? Baka magising yung katabi mo. Naintindihan nyo? O yung iba sa inyo loading, walang wifi. Hindi nyo naintindihan yung joke. Eto pa, bago tayo magpatuloy. Habang nagpipris si Pastor JP, kailangan kayo ay nag-amen pag na-bless kayo. Amen? Amen? Anong oras na po ba? Anong oras na po? 7:41. Okay lang ba sa inyong matapos tayo ng alas 5? O, tingnan nyo. Tignan nyo yung response nyo. Yung iba, yung iba nakasimangot na agad. Mga kapatid, kung kayo ay mag-i-amen, hindi ako magpipris ng 1 oras dito. Amen. O, tignan nyo, mabilis pa kayo sa alas 4. Pero, pag nag-attend kayo sa ibang sekta, sa ibang camp, alam nyo ba, 1-2 oras silang naglulundagan at nagkakantahan. Pero wala silang pakialam. Yun po ay hindi nagtuturo ng tama. Dapat tayong nagtuturo ng tama kahit na ilang oras ka, lalo na pag nasa camp ka, hindi mo alintana yung oras at hindi mahalaga yung oras sapagkat ang gusto mo pagpalain ka ng Panginoon. Amen? So tonight, mga kapatid, mayroon pong unseen battle at mayroon po tayong unseen enemy. Sino po yun? Hindi yung katabi mo. Ang kalaban natin ay walang iba kung hindi si Satan. Amen? Nung si Apostol Pablo ay tinawag ng Panginoon, ang sabi po ng Bible, he is so devoted and he is so sacred. Siya po ay talagang suko at talagang makikipagpatayan dun sa kanyang relihiyon. But the Bible says, in the road of Damascus, when Apostle Paul got saved, at siya po ay binulag ng Panginoon dun sa road of Damascus, naniniwala ko mga kapatid, hindi ibabalik ng Diyos yung paningin ni Apostol Pablo until na hindi po niya nire-recognize ang Panginoon na isang tagapagligtas at Panginoon ng sanlibutan ito. The Bible says, on the road of Damascus, Apostle Paul got saved. Before he got saved, ang sabi ng Bible, mga kapatid, si Apostol Pablo, siya po yung nagpa-persecute, siya yung nagpapapatay, isa siya sa dahilan kung bakit pinagbabato yung lingkod ng Panginoon na si Stephen, siya po ay namatay sa pangangaral ng salita ng Panginoon, ng kaligtasan ng Diyos. Kasama po si Apostol Pablo sa mga tao na yon na nagpahirap kay Stephen. Pero nung siya po ay binatukan ng Panginoon dun sa road of Damascus, ang sabi ng Bible, mga kapatid, binulag, half-blinded, binulag siya ng Panginoon. Pero nung binalik ng Panginoon, nung niligtas na siya ng Diyos at binalik ng Panginoon yung paningin ni Apostol Pablo,
Ang sabi ng Bible, when Apostle Paul was being taught by great Gamaliel, i-prepare siya ng Diyos at ni Gamaliel to preach to the Jews. Pero yung mga Hudyo, hindi po nila tinanggap si Apostol Pablo. Pinag-aralan niya lahat ng lingwahe. Pinag-aralan niya yung culture. Pinag-aralan niya yung sistema ng pamumuhay ng mga Jews. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, hindi pinakinggan ng mga Hudyo si Apostol Pablo. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, kung hindi makikinig yung mga Hudyo, pupunta ako sa mga Hintil. At ang sabi ng Bible, yung mga Hintil, yung mga Gentiles na yon, ay walang iba kung hindi ikaw at ako. Katulad po ng inyo pong pastor, si Pastor Eli at Pastor Joshua Dakuyan, they're not supposed to be here. Hindi nila, kung ako po, hindi ko iiwan yung nabuild kong napakalaking church at maraming simbahan ng naitanim sa bayan ng Castilleos. But for the sake of the gospel, like Apostle Paul, ang sabi ng Bible, mga kapatid, anuman ang kayamanan, anuman ang posisyon na mayroon po si Apostol Pablo, iniwan niya for the sake of the gospel and the salvation of people. Ang buhay, mga kapatid, tandaan po ninyo, like Apostle Paul, kung siya po ay suko sa kanyang relihiyon, nung hindi pa siya mananampalataya, makikipagpatayan siya, papatay siya, dahil ang sabi niya, walang ibang relihiyon sa mundong ito. Ginagawa lahat ni Apostol Pablo para lahat ng nangangaral ng Biblia, ng katotohanan ng Panginoon ay mahadlangan at mamatay. Pero ang sabi ng Bible, nung niligtas si Apostol Pablo, mga kapatid, kahit mamatay siya, gagawin niya ang lahat, Pastor Ray, para ibahagi niya yung kaligtasan ng Panginoon. Don't you know that Apostle Paul is like your pastor here, Pastor Eli and Pastor Joshua? Sila po yung isa, si Apostol Pablo, yung pinakamaraming simbahan at gawain na naitanim sa iba't ibang bansa. Amen? Do you remember, nung pumunta po si Apostol Pablo doon sa isang isla, pagbaba ng kanyang paa, ang sabi ng Bible, siya po ay tinuklaw. Hindi po ng basta-bastang ulupong. Ulupong bang tawag nyo dito sa ahas? Tinuklaw siya ng ahas ng ulupong. At yung ahas na yon, hindi ka mabubuhay ng segundo, mamamatay ka. Pero mga kapatid, hindi po yun naging dahilan para si Apostol Pablo ay mangaral ng salita ng Panginoon. Because Apostle Paul knows that he had an enemy and that enemy is no other than Satan. Hindi po madali ang ating pong kalaban. Satan's goal, mga kapatid, sa inyong family, sa inyong buhay, lalong-lalo na po sa mga bagong mananampalataya dito, ang goal ni Satan, mga kapatid, is to destroy you. Totoo po yan. I myself, nasubukan ko, nung ako po'y bago-bagong naglilingkod sa Panginoon, yung tatay ko, sabi niya, magsaing ka ng kanin, linggo. Nakabihis na ako. Ang sabi ng tatay ko, bago ka magsimba, magsaing ka muna. Malilate na ako sa church. Ang ginawa ko, hindi ako nagsaing. Ang ginawa ng tatay ko, kinuha yung kaldero, binato niya sa ulo ko. Tumama po dito yung kaldero. Buti na lang, di ko alam kung paano ko iningatan ng Panginoon. Hindi man ako nagalusan, hindi man nabasag yung ulo ko, ang tigas ng kaldero namin. At tumakbo ako, kinuha ko yung Biblia ko. Pumunta ako sa church. Ang sabi ng mga kamag-anak ko kasi yung nirerentahan ng pastor ko doon sa barangay namin, lahat ng dadaanan namin, lahat ng dadaanan ko, kamag-anak ko, kapag ka mayroon po akong bitbit na Biblia, yung mga kamag-anak ko, ang sabi nila, "Uy, pastor! Uy, brother! Baka lumagpas ka na sa langit." Ano ba yan? Linggo-linggo nandun ka sa simbahan. Tuwing prayer meeting nandun ka sa church. Baka brother, lumagpas ka na ng langit. Ganyan po ang pinagdaanan, mga kapatid, nung bago-bagong naglilingkod sa Panginoon. Dumating din ako sa time na talagang yung Biblia ko, sa sobrang hiya ko at lagi akong pinapersecute ng mga kamag-anak ko, sinusuksok ko sa pantalon ko para hindi nila makitang mayroon akong Biblia.
Pero nung naintindihan ko ng malalim yung salita ng Panginoon, alam mo kapatid, hindi kinakahiya ang salita ng Diyos. Hindi kinakahiya ang Panginoon. Hindi kinakahiya ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Dapat kung totoo kang mananampalataya at ligtas, etong salita ng Panginoon, ibabahagi mo doon sa iyong kamag-anak, doon sa kaibigan mo. Amen? Dito makakarelate kayo. Kapag ka may boyfriend ka or girlfriend na unbeliever, ni minsan hindi mo pa na-invite sa church. Pero ilang beses mo nang na-invite sa bahay nyo, tama? Ilang beses na kayong nag-date sa cafe, tama? Ilang beses na kayong nag-milk tea. Ilang beses na kayong nag-date. Pero ni minsan, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung kaibigan mo, hindi mo man lang na-invite sa church. At ang nakakalungkot pa mga kapatid, eto, baka hindi niya alam na baptist ka. Hindi lang yon. Baka hindi niya alam na ligtas ka. Bakit? Wala kang pinagkaiba sa kanya. Kung makamura siya, ganun ka rin makamura. Kung anong pinapanood niya na hindi tama sa cellphone niya, siya rin pinapanood mo. Amen? Kung bakit, mga kapatid, pinag-pray ko pong mabuti sa Panginoon. Panginoon, magsimula po nung tinawagan ako ni Pastor Eli at minessage ako ni Pastor Josh, Panginoon, ano yung gusto mong mensahe na idala dun sa Marinduque? Ang sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng mensaheng galing sa inyo. These are the Christian's enemies, mga kapatid. Number one, mahirap ang laban natin. Christian enemy, number one, is the world. Amen? Hihimay-himayin po natin to. Hindi pa ako matagal mag-preach. Yan po yung sakit ko. Alam nyo bang sa church ko, Pastor Eli, may natisod. Pastor Josh, may natisod. Nag-a-attend sa church ko, natisod daw. Sinabi niya doon sa isang member ko. Natisod sa akin sa pagpipreach ko. Hindi the way na mag-preach ako. Alam niyo kung saan siya natisod? Pag mag-preach daw ako kaiksi. Hindi raw ako matagal mag-preach. Samantalang daw yung mga napupuntan niyang simbahan, nagpipreach daw yung pastor, 1 oras, 2 oras. Mga kapatid, mas gusto ko mag-preach kahit 10 minuto lang, pero mayroon kayong natutunan at naligtas yung dapat maligtas. Amen. Kaysa magsalita po ako dito ng 2 oras pero walang nangyayari. Amen? Amen. Christian enemy number one is the world. Ano na pong nangyari sa mundo? Alam po ito ng mga nakakatanda, yung mga nanay at tatay, hindi po ba? Nung unang panahon, kapag ka nag-uusap yung mga matatanda, wala kang kahit na isang bata na sasawsaw at sasali sa usapan. Walang ganon. At wala kang makikitang bata na magsasalita na sa dulo ng pananalita niya, kahit galit yan, na hindi po siya nagsasabi ng po at opo. Tama? At walang bata na kapag ka dumating sa isang tahanan o sa isang bahay, hindi po yan yan po ay magmamano. At yung bata na yan, hindi po siya basta-bastang papasok dun sa loob ng bahay bagkus yan po ay kakatok. Inay, tatay, magandang gabi po. Pwede po ba akong pumasok? Ngayon po, iba na ang mundo. Yung bata, pagkausap ng matanda, mas matanda pa, parang mas matalas pa ang dila. Hindi kayo marunong magpuat. Opo, tama? Nakapasok na kayo sa loob ng bahay ng may bahay, hindi man kayo ng magandang tanghali, hindi man kayo ng magandang gabi, hindi man kayo ng magandang umaga. Yan po ang ginagawa ng mundo. Biblical po yan. Ang sabi po ng Biblia, huwag ninyong sayangin ang oras nyo sapagkat ang oras at ang panahon sa mundong ito, hindi po siya papabuti ng papabuti ng papabuti ng papabuti. Ang sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, Christian life is not a playground. It is a battleground. We have an unseen battle.
Yung pong spiritual warfare, hindi po yan nakikita ng laman. Amen? Nung unang panahon, kaya nga tinawag na Pilipinyana yung mga babae, pag nanamit sila, kahit na yung kuko po dun sa paa, hindi nakikita. Sa mga lalaki naman, pagkaluluwag ng pantalon. Ngayon, anong uso? Crop top. Spaghetting pababa at pataas. Ha? Pag magpalda kayo, sobrang iksi. Naintindihan niyo po ba? Naka-crop top ka, naka-spaghetti ka, pagkatapos sinasabi mo, Pastor, sinisilipan ako nung lalaking yun. Tignan mo yung suit mo. Amen? Nakapalda ka ng maiksi, hila ka ng hila. Ha? Bumababa siya dito, hindi mo alam, lumilitaw naman dito. Naintindihan niyo po ba? Sa mga lalaki, alam niyo, sa Pilipinas nila natutunan yung way ng tama at maayos na gupit sa lalaki. Ngayon nakakalungkot. Nung sumikat yung Korean novela, ha? Hindi ka naman mukhang Koreano! Tama! Galing lang tayo sa ita Pagkatas gusto mo maging Koreano ka. Mga kapatid, our enemy is number one, the world. Pangalawa po, yung flesh. Anong gusto ng flesh ngayon? Pagod kayo maghapon. Yung iba sa inyo, baka hindi pa nakatulog. Alam nyo, ang binubuga ng enemy ni Satan ngayon, habang nakaupo kayo dyan sa service na ito, ang sabi ni Satan, matulog ka na, huwag kang makinig kay pastor. Yung iba po sa inyo, pumipikit na yung matabang nagsasalita si pastor. Alam nyo, nandyan sa tabi nyo si Satan, anong ginagawa ni Satan? Pinapaypayan niya kayo. Ha? Sige, matulog ka na. Sige, himbingan mo. Mahirap kalaban po yung laman. Sapagkat ang gusto ng laman, Pastor, hindi ako sasama sa camp. Ang sarap matulog ng hanggang alas 10 ng umaga. Paggising mo, mayroon kang almusal. Pagkatapos magse-cellphone ka hanggang alas 11. After lunch, matutulog ka na naman. At paggising mo, Pastor, nakatimpla na yung Milo, nakatimpla na yung gatas, yung kape, may merienda naman. Pagkatapos po nun, magsi-cellphone na naman. Alam nyo, mga kapatid, mahirap kalaban po ang laman. Amen? Ang laman, ang gusto niya, wala ka sa paglilingkuran sa Panginoon. Amen? As a testimony, nung panahon po namin sa Bible College, iba na po dun sa panahon nila Pastor Joshua. Nung panahon ko po sa Bible College, hindi pa siya accredited ng Commission on Higher Education. Naintindihan niyo ba yon? Parang hindi yata naintindihan. Or yung CHED. Okay? So, nung pumasok kami ng Bible College, kahit nung panahon nila Pastor Eli, ang subject po namin talagang magiging spiritual ka. Ang lahat ng subject, Bible subject lang. Pero sa batch namin, nung kami po ay first year, maniwala kayo hindi, ang batch po namin, nung nag-aral ako ng Bible College, kami yung isa sa pinakamaraming estudyante sa batch. 60 kami. Babae at lalaki. Pero sa panahon namin, na-recognize yung Fundamental Baptist College for Asians sa Tarlac ng CHED. So sa mga tuwid, pagdating ng second sem, lahat naman secular subject. Napakahirap. At ang inyo pong lingkod, ang pastor na nakatayo sa inyo pong harapan, pumunta po ako sa Bible College. Makinig po kayo. Pumunta ako sa Bible College nang walang magpapaaral sa akin. Ang sabi ko sa pastor ko, Pastor, gusto ko pong mag-aral sa Bible College. Ang tanong ng pastor ko sa akin, kapatid, sinong magpapaaral sa iyo? Ang sabi ko po, bahala na ang Panginoon. Basta gusto ko magpagamit sa Panginoon. Totoo po ito, makinig kayo. To make the long story short, nag-enroll ako sa Bible College. Pirma ako sa enrollment slip. Tapos class card, binigyan akong class card. Ang sabi ko po doon sa registrar,
Ang sabi ko, ma'am, next sem, magbabayad ako. O sige, magpatuloy ka lang sa pag-aaral. Natapos ko po yung first sem. Pagdating ng second sem, mag-i-enroll na naman. At sa second sem, ang sabi ko po dun sa registrar, dun sa office, ang sabi ko, ma'am, pagdating ng second year, magbabayad po ako ng tuition fee. Hanggang dumating yung panahon, lumipas yung panahon, at gagraduate na ako sa Bible College. Fourth year, magmamarcha na ako, pinatawag ako dun sa office at sa registrar. Ang sabi po ng registrar at ng clerk, sabi nila, JP, hindi ka gagraduate at hindi ka magmamarcha. Alam niyo ang maggagraduate nung fourth year kami sa Bible College? Yung 60 sa original na batch namin, ang magmamarcha na lang at maggagraduate, 6. Nalaglag yung 0. Nakita niyo kung gaano kahirap sa Bible College? Pagkatapos, sa 6 na yon, isa ako. At sasabihin pa dun sa registrar, hindi ka magmamarcha, hindi ka mag-graduate, sapagkat hindi ka nagbabayad ng tuition fee. Magsimula first year, isipin nyo, kwentahin nyo yun kung gaano kalaking pera yun. Hanggang fourth year, hindi ako nagbayad ng tuition fee. Tinanong ko pa kung bakit hindi ako mag-graduate. Kapal na mukha ko, no? Eh, hindi naman ako nagbabayad ng tuition fee. Alam nyo, mga kapatid, discouraged ako nung time na yon. Tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ako magmamarcha at hindi ako mag-graduate sa Bible College. Pero, bumalik po ako doon sa tinitirang kong bahay. At nung time na yon, hindi ko makakalimutan, magbe-breakfast na po kami. At habang kakain po kami ng breakfast, tumutuloy yung luha ko. Hindi ako makakain sapagkat ang pangarap ko makagraduate ako sa Bible College. Galing lang po ako sa mahirap na pamilya doon sa Zambales. Pero mas pinili kong maglingkod sa Panginoon. By faith. Alam nyo, habang tumutuloy yung luha ko, sumusubo ako, may kaharap akong kumakain mag-asawa. Ang tanong ng mag-asawa sa akin, anak, bakit ka umiiyak? Ang sabi ko po doon sa mag-asawa, sabi ko, Mami, pinatawag po ako doon sa baba at sinabi po sa akin, hindi daw po ako gagraduate at hindi ako magmamarcha sa Bible School. Sa Bible College. Alam niyo po, ang sabi po nung mag-asawa na yon sa akin, ngayon din, bumaba ka dun sa baba at sabihin mo dun sa registrar at sa clerk, sabihin mo sa kanila, ngayon din, wala ka ng utang at bayad ka na! Amen! Amen! To make the long story short, nakagraduate ako nang wala akong binayaran. Alam niyo po kung sino yung mag-asawa na yon? Si Dr. and Mrs. Quezon. Yung po yung nagsimula ng Independent Baptist Missions for Asians. Binigyan ako ng Panginoon ng privilege na maging driver ng pamilyang yun for 5 years habang nag-aaral ako sa Bible College. Mga kapatid, hindi lamang po yung flesh ang ating pong kalaban. Pangatlo, ito po yung matinding kalaban natin in a battleground, in serving the Lord, in spiritual warfare. Hindi lamang po yung world. Mga kapatid, ang gusto ng mundo, tandaan ninyo, sundin mo lahat ng layaw ng mundo. Ang gusto ng mundo, sundin mo at gawin mo, experience mo lahat ng vision ng mundo. Pero tandaan ninyo, yung vision na yan, na ino-offer ng mundo, siya ring papatay sa'yo at sisira ng buhay mo. Amen? Hindi lamang po yung world, yung flesh. Mga kapatid, tandaan ninyo, ito ang pinakamatindi. Pride. Hindi po yung paborito ninyo. Yung KFC. Alam niyo, may KFC ba dito? Mayroon. Kanto fried chicken. Mayroon ganyan dito? Wala. O, di ba? May KFC kayo. Hindi nyo alam may KFC dito? Pride. Amen. Sa lahat ng kabataan ngayon, mga kapatid, alam nyo ang problema ninyo na dapat i-deal, kailangan ninyong putulin yung pride. Amen? Ang sabi ni Pastor Joshua at Pastor Eli ni Pastor Ray, alam mo kapatid, sa mga lalaki, hindi tama na naghihikaw.
Ito po, nakita na po namin ito sa Amerika. Alam niyo yung mukha na to? Lahat, nakita ko sa American ng lalaki, dito sa mukha na to, walang natirang paglagyan ng hikaw. Butas ito, butas ito, butas dyan, butas ito, dito, tagtag, pati dila. Isip, kayo nyo bang pabutasan ito? Pero sa Amerika, nakita ko ng ganun. Butas ito. Dito, wala na, talagang pambirang buhay ito kako. Alam nyo, minsan, sa buhay natin, matindi ang pride. Amen? Kung pag-aaralan nyo kung pag-aaralan po natin yung Ephesians, the first succeeding verses of Ephesians, Apostle Paul teaches us that those first verses in chapter 6 ng Ephesians, mga kapatid, tandaan ninyo, dito sa chapter 6 na to, doon po sa mga unang verses is the wealth of the believer. Diyan po makikita yung kayamanan ng believer. Ang sabi niya, dito sa verse 1, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor the father and the mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth." Kapag ka matigas ang ulo mo, pasaway ka, hindi ka nakikinig, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, hindi mo makakamtan yung yaman. Hindi po yaman dito sa lupang ito. Pero ang sabi ng Bible, yung yaman dun sa langit. The wealth of the believer. Hindi lamang po yun. The walk of the believer. Makikita nyo rin po dito. Sa verse 6. But we are dealing tonight about the warfare of the believer. At yun po yung pinag-aaralan po natin, mga kapatid. In the appeal of Apostle Paul, tandaan ninyo, his demand for us as a believer is for us to have courage and determination for the ceaseless vigilance as a children, sons, and daughters of Christ. Mahal kayo ng Panginoon, mga kapatid. Sabihin nyo nga po, sa inyong katabi, mahal ka ng Panginoon. Ngayon, kailangan po nating pag-aralan yung sinasabi po nating enemy natin, no other than Satan. Sino po si Satan? Ang ibig sabihin ng devil, mga kapatid, is slanderer and destroyer. Ang ibig sabihin ng Satan means adversary and opposer. Mayroon ba kayong adversary? Mayroon bang kumakalaban sa inyo? Mayroon bang nag-o-oppose sa inyo? Sino dito ngayong gabi ang nakarinig na kayo sa inyong kaibigan at katabi ninyo o marahil mayroon dito sa inyo, sinabi nyo sa kasama nyo dito sa camp, "Uy, hulog ka ng langit." May nagsabi bang ganyan? Ha? Pag sinabihan kayo na kayo ay hulog ng langit, huwag kayong papayag. Alam nyo kung bakit, kung sino po yung hulog ng langit? Si Satanas yun. Anong si Jesus? Si Satan. Pag sinabihan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng kaibigan mo, "Uy, ang bait-bait mo naman, hulog ka ng langit," ginawa ka niyang demonyo. Yun po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya tandaan niyo, the personality of Satan, makikita po natin in 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Satan, he has emotion. Hindi lang pong may emotion si Satan. In Revelations chapter 12 verse 17, he has a will. May sariling kagustuhan si Satan. Ang pagkakaiba po ng Panginoon, ni Jesus Christ at ni Satan, si Satan, kaya niyang basahin ang isip nyo, ang isip natin. Nakikinig kayo? Pero si Satan, hindi niya kayang basahin ang puso mo. Amen? Ang Diyos, the Lord Jesus Christ, kaya niyang basahin ang isip, kaya niyang basahin ang puso. Hindi ba nung dinala ni Satan ng Panginoon doon sa mataas na lugar, ang sabi niya, "Maglingkod ka lang sa akin." Nakikita mo lahat ito? In-offer niya lahat sa mundo. "Ibibigay ko lahat sa ito." Ang sabi niya,
pero kailangan mong sumunod, maglingkod sa akin. Kaya po pinag-aaralan natin mga kapatid, yung ino-offer ng mundo, yung ino-offer ng flesh, at yung ino-offer ng pride sa atin as a Christian. Bakit? Ganun po si Satan. Kaya nga po ang mensahe natin, know your enemy. Sa isang gera, sa isang laban, makinig kayo mga kapatid, hindi naman po yan basta-bastang susugod sila at pagpapasabugin nila yung isang kampo o yung isang kalaban. Hindi po. Mayroon po yang mga matatalino na mga soldiers na bago sila pupunta sa isang battle, pinag-aaralan po nila yung kalaban nila, kung gaano sila kadami, kung gaano karami ang ammunition nila, kung gaano sila katindi, at gaano sila kahirap lupigin at talunin. Pinag-aaralan po yan. Kaya nga po sa battle natin sa mundong ito, nais kong magbigay ng mensahe sa inyo mga kapatid. You need to know Satan. Kailangan mong makilala si Satan. Hindi para sumama ka kay Satan at ibigay mo ang buhay mo sa kanya at masira ang buhay mo sa kanya. Pero mga kapatid, kailangan nating pag-aralan si Satan para tayo mismo as believers of Christ, as soldiers of Christ, kaya nating talunin si Satan. Amen? Kaya, mga kapatid, nung nag-aaral ako sa Bible College, uuwi ako sa Zambales from Tarlac, mga kapatid, wala pang SCTEX noon. Talagang babaybayin mo yung buong Tarlac at saka yung Bataan, Pampanga. May times na uuwi ako, talagang wala akong pamasahe. Ang iniisip ko noon, magkikwit na lang ako. Kasi ni pamasahe pabalik ng Bible College, wala. Buti na lang, girlfriend ko na yung asawa ko noon. At yung ex-girlfriend ko, magaling siyang humawak ng pera. Nag-aaral din siya noon ng college. At alam niyo ang ginagawa niya? Pag alam niyang uuwi ako, iniipon niya yung allowance niya para pagbalik ko sa Bible College, mayroon akong pera. Mayroon akong pamasahe. O paano mo lulukuhin yun? Paano mo ipagpapalit yung ganong klaseng girlfriend? Amen? Amen! Matindi ang laban natin, mga kapatid. Satan's origin, ang sabi po, doon po sa salita ng Panginoon, is falling from heaven. Ma-pride po siya. Ang gusto niya kahit sa langit, siya yung pinakamagaling. Ang gusto niya sa langit, siya yung sikat. Alam niyo po, eyewitness si Pastor Eli at si Madam Modi. Nung panahon namin, mga kabataan, sa batch namin, mga kapatid, ang dami naming kabatch dun sa Bible School na yon, sa Bible Institute na yon, na matatalino. Hindi lang matatalino, magaganda ang boses. Pag magbihis, talagang pastor. Pero alam nyo, yung mga yon, ngayon, yung isa, puros panganay ang anak. Yung isa, makinig kayo, totoo ito. Yung isa, Kristo sa sabungan. Yung isa, nung nakarang araw lang, piyesta namin, nakasalubong ko dun sa daan, pasuray-suray. Nabangga niya ako. Sabi niya, Pastor, magandang gabi po. Buti na lang ikaw nagpatuloy ka sa Panginoon. Lasinggero! Sira ang buhay. Pero yung nakatayo po sa inyo pong harapan, walang talent. Kumbaga, hindi pinapansin. Nandun lang sa isang sulok si Pastor JP. Alam ko nung bago-bago akong young people sa church, ang pangarap ko lang doon sa church namin, na hindi ko hinangad magpastor. Pastor Joshua, hindi ko pinangarap magpastor. Kahit yung pastor na yun, hindi yun pinangarap magpastor. Pero habang naglilingkod ako sa Panginoon, nagpapatuloy ako sa Panginoon, alam nyo, ang pangarap ko lang, maging blessing sa pastor ko at maging blessing sa home church ko. Pagkagaling ko nung high school ko, galing ako ng high school, every Friday,
Dahil yung pastor ko noon, nagre-renta lang ng lugar. Pagdating ng Friday ng hapon, pag natapos ko yung trabaho ko sa bahay namin, diretso ako dun sa home church ko. Magdidilig ako ng halaman, maglilinis ako ng church, aayusin yung mga upuan. Tapos mag-stay na ako dun sa church. Friday, Saturday, mag-visitation kami. Hanggang Sunday, may visitation. Pagkatapos, bago ako aalis sa church ng Sunday evening, tatanggalin mo na naman lahat ng upuan, didiligin mo na naman yung buhangin ng church, magwawalis ka. Wala pong usaping pera. Walang usaping support. Gusto lang magpagamit sa Panginoon. That's right. Tama po. Amen? Pero ang mga kabataan ngayon, mga kapatid, sasabihin ni pastor, alam mo, sama ka sa camp. Ano po bang mapapala ko dun sa camp? Mayroon bagang pogi at magaganda dun sa camp na yon? Ang ulam ba sa camp na yon ay fried chicken, lechong manok? Magpapasarap ba ako dun sa camp na yon? Parang vacation. Hey, nais kong malaman nyo ngayong gabi, mga kapatid, plinano ng Panginoon na ikaw at ako ay mapunta sa camp na ito. Amen? Bakit, mga kapatid? Bakit plinano ng Diyos? Tandaan ninyo, ang source ni Satan sa kanyang kasamaan, yung kanya pong puso ay punong-puno ng pride. Amen? Kung sa daan-daang kabataan dito sa Marinduque, mga kapatid, isa ka sa pinili ng Panginoon para mapunta sa camp na ito. Huwag mong sayangin. Amen? Huwag mong sayangin. Hindi lamang po yun. Yung kanya pong puso ay punong-puno ng pride. Ang sabi niya, Satan is always rejecting God's word. Ayaw niya ng salita ng Panginoon. Pastor, boring yung preaching. Boring yung service doon sa camp. Ang gusto ko lang, mayroong tinatawag na mga obstacles. May mga challenges. Mas gusto ko yun, pastor. Ayaw ko yung nagse-service. Ayaw ko yung nakikinig ng salita ng Diyos, ng Biblia na yan. Tandaan ninyo, mga kapatid, si Satan, nagpapanggap siyang omnipotent. Alam po ninyo yung omnipotent? Ha? Satan is not a powerful God. Bakit sinabi kong God? Satan is the God of this world. Ha? Yung mundo, ang ino-offer niya sa'yo, sa umpisa, maganda yan. Pero ang kakawian niya, ikapapahamak mo. Right. Amen? Hindi lamang po Satan is not all-powerful, Satan is not omnipresent. Unlike the Lord Jesus Christ, ang Panginoon, He is so powerful. Bakit? May mga hadlang, naniniwala ako, kung bago ka pumunta dito, may mga hadlang. Tama? Baka yung magulang mo, sinabi nga sa'yo, anak, sigurado ka bang pupunta ka sa camp na yan? Walang cup noodles doon. Walang soft drinks doon. Walang wifi doon. May wifi ba dito? Pag pumunta ka sa camp, bawal ang cellphone. Kukuliktahin ni Pastor Joshua yung mga cellphone ninyo. Kinulikta ba yung cellphone nyo? Pambira kayo. Dapat pala dalhin namin kayo sa Sambales eh. Mayroon bang isla dito na pag dinala mo yung pag pumunta kayo, walang signal? Mayroon dito. Mayroon dito? Sa Marinduque? Alam nyo, 4 years ago, nag-camp kami sa Sambales. Alam nyo ang ginawa ni Pastor Gideon at Pastor Daniel? Naghanap sila ng lugar na kung saan magka-camp yung mga kabataan. Kahit may cellphone ka, wala kang magagawa. Alam niyo yung Anawangin at Imodi, Pastor Joshua? Yung Anawangin Cove, Pastor Eli? Wala talagang signal doon. Mga kapatid, ang Diyos,
Tandaan ninyo, kahit saan nandun ang Panginoon. Amen. Kahit gaano katigas ang puso mo, kayang baguhin ng Panginoon yan. Kahit gaano katigas ang puso mo, ang salita ng Diyos, kaya niyang durugin yung puso na yan. Amen? Magmatigas ka, may pride ka, tandaan mo, ang salita ng Diyos, wawasakin niya yan. Hindi lamang po si Satan is not a powerful. Satan is not everywhere at once. Satan is not all-knowing or omniscient. Hindi po madunong si Satan. Alam nyo, ginagamit niya lang tayo para ang buhay natin mapariwara at hindi maglingkod sa Panginoon. Yaong mga naglilingkod sa Panginoon at ligtas, tandaan po ninyo, hindi napupuntahan ni Satan yung mga unbeliever. Pastor, paano nyo nasabi yun? Kasi mga kapatid, yung mga unbeliever at hindi paligtas, kay Satan yan eh. Ang pupuntahan ni Satan, mga kapatid, yung mga mananampalataya na suko ang buhay sa Panginoon, na kahit na mapuyat ka sa camp, kahit na mapagod kang magluto, kahit na mapagod kang mag-prepare, kahit na mapagod kang magsakripisyo, sa iyo na lahat ng trabaho sa camp. Pero tandaan mo, mga kapatid, pag ang Panginoon pinagpala ka niya, ang sabi ng Bible, wala kang silid na kalalagyan sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Malapit na po tayong matapos. Anong oras na, Pastor Ray? Tumayo po ako 7:41? 8:20. O yan, kung magkukwenta kayo, ilang minuto na ako nag-preach. Bilis! Ha? Almost 1 hour. Okay pa kayo? Okay. When the enemy, Satan, likes to attack. Sabi ko nga po sa inyo, hindi pupuntahan ni Satan yung mga unbeliever at yung mga walang panahon sa Diyos. Hindi niya pupuntahan. Ang pupuntahan niya, kayo, tayo na mga naglilingkod sa Diyos. Hindi niyo pa nasubukan habang nagkakam kayo, mayroong gustong manggulo doon sa camp kasi sasabihin niya, maingay kayo! Wala kayong ibang ginawa kung hindi magkakakanta. Yung pastor niyo, walang ibang ginawa kung hindi magsisisigaw. Pareho lang naman sinasabi ng pastor. May mga ganyan. Mga kapatid. Pero tandaan ninyo, how to stand by wearing the whole armor of God. Paano daw po tumayo? Di ba ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ikaw ay kailangan maging mapagbantay. Ikaw ay kailangan matatag sapagkat ang kalaban natin ay katulad po ng isang leon na umuungal, na naghahanap siya ng kanyang masisiba, ng kanyang masisira at masasakmal upang patayin at sirain. Tandaan ninyo, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, I am not come para siya po ay pumuksa at pumatay at magnakaw. Ang sabi ng Bible, I am come that they might have life. Para magkaroon ng buhay. Ngayon, kilala nyo na ba si Satan? When we are standing against the enemy, we must rely on God's power. Makinig po kayo. Pagka tinatahak mo yung landas na nakakalaban mo si Satan at alam mong makakalaban mo si Satan, huwag kang magre-rely sa sarili mong kagalingan. Huwag kang magre-rely sa sarili mong katalinuhan at dunong. Tandaan mo, mag-rely ka doon sa power ng Diyos. Amen? You pray. You pray. Wala pong imposible sa harapan ng Panginoon. Remember, when we fight from victory, not our victory. Naintindihan nyo? You are already a victor. Hindi po tayo talunan. We have victory in Jesus. Amen? Kinakanta nga po natin yun eh. Amen?
yung victory in Jesus. Bakit? Ang sabi ng Bible, napakaliwanag mga kapatid, as I close, and the gates of hell shall not prevail against it. Kahit yung tarangkahan ng impyerno, kahit yung gate ng impyerno, kahit yung pintuan ng impyerno, tandaan ninyo mga kapatid, hindi po magtatagumpay sapagkat alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. So tonight, our introduction in our message, gusto kong malaman ninyo, you need to know the enemy. Amen? Para sa pagsisimula po ninyong maglingkod sa Panginoon, napakinggan ko sa mensahe dun sa camp na yon, na si Satan pala, gagawin niya ang lahat para masira ang paglilingkod mo. Gagawin niya lahat para ikaw na kabataan, masira ang buhay mo. Gagawin niya ang lahat para ikaw, mas piliin mo ang mundo at hindi ka maglingkod sa Diyos. Kapatid, tandaan ninyo, huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Ang sabi ng Bible, this is the night of your salvation. This is the night of your salvation. Huwag niyong sayangin. Hindi po kami magsasayang ng effort. Sabi ko nga po sa inyo, nag-travel kami for so many miles and kilometers. Hindi kami magsasayang ng gastos para pumunta dito, mga kapatid. Hindi namin iniisip po yon ng aking pong family. Alam niyo ang iniisip ko? Pag mayroon lang isang kaluluwa ng kabataan dito, at balang araw yung kaluluwa na yon, maging lingkod ng Panginoon. Yung kaluluwa na yon, magpatuloy sa isang Bible-believing Baptist church. Hindi man lahat tinawag ng Panginoon maging pastor. Hindi man lahat tinawag ng Panginoon maging asawa ng pastor. Mayroon ding mga tinawag ng mga mananampalataya na solido ang puso katulad ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, mayroon po siyang thorn in the flesh. Apostle Paul, he experienced shipwreck and death threat. And even they stoned him to death. Pero si Apostol Pablo, nanatili siya sa Panginoon. Amen? The battle is yours tonight. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Bago ko po tawagin si Pastor Eli dito sa harapan, nais kong malaman ninyo, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, this is the night of your salvation. Alam mo kapatid, kaibigan, young people, hindi mo kailangan ng relihiyon. Titiyakin ko sa inyo, tingin po kayo sa akin, hindi nyo kailangan ng relihiyon. Ang sabi ng Bible in John 14:6, Jesus saith unto him, pakinggan nyo, I am the way, the truth, and the life. Did you hear any religious sect? May narinig kayong church? Alam mo kapatid, ang gusto ni Satan ngayong gabi, tigasan mo yung puso mo. Huwag kang makinig sa salita ng Diyos. Huwag mong pakinggan si pastor. Huwag mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Pero, the moment that the Lord allow you to come in this camp, doon pa lang, alam na ng Panginoon, kapatid, na gusto ng Diyos, kung hindi ka paligtas, gusto ng Panginoon, iligtas ka niya. Why? You are bound to hell. Alam niyo yung impyerno, ang sabi ng Bible, siya po ay dagat-dagatang apoy. May mga uod doon na hindi namamatay. Ang mga tao, yung langit-ngit ng mga ngipin, hiyawan ng mga tao, pagmamakawan ng mga tao. Pero tandaan ninyo, ang sabi ng Bible, mayroon pong malaking pagitan ang langit at impyerno. At yung mga taong napunta ng langit, at yung mga taong nandun napunta sa impyerno, kailanman hindi ka na mapupunta ng langit. Kaya huwag niyong sayangin. Ang sabi niya, ang imbitasyon ng Panginoon sa inyo. You already know Satan.
Pastor, yung kaibigan ko pala, ginagamit pala ni Satanas. Bakit? Ang sabi ng kaibigan mo, pati magulang mo, ang sabi ng kaibigan mo, huwag kang pumunta sa camp. Pagbigyan mo lang siya, tumakas ka, umuwi ka. Walang kwenta yung camp na yon. Pero hindi ka ba nagtaka? Meron palang bit-bit na mensahe ang Panginoon ngayong gabing ito. To tell you honestly, hindi nga natapos yung outline eh. Hindi ko natapos yung outline ko. But I want to close by the grace of God. Hindi mo kailangan ng relihiyon. Ang kailangan mo, relasyon sa Diyos. Relationship sa Panginoon. Kung isa ka sa nagsasabing, Pastor, pag namatay ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pakipikit po kayo. Yuko, wala pong titingin sa bawat isa. Kung sinasabi mo ngayong gabi, Pastor, ako po, pag namatay ako, honestly speaking, pag namatay ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. If you're brave enough, walang nakakakita sa inyo. Kung hindi mo tiyak ang kaligtasan mo, pwede bang pakitasan ka ng kamay? Pambira, kadami. Sige, huwag kang mahiya. Ang sabi ng Bible, kapag kay kakahiya mo ako, ikakahiya kita. Amen? Ang sabi ng Bible, pag ikakahiya mo ako dito sa lupa, ikakahiya kita sa langit. Kapatid, sige po, sa lahat ng hindi nakakatiyak, wala pong nakakita sa inyo, pakitasan ka ng kamay. Madami po. Dito sa harapan, kadami po. Kung hindi po ninyo makikater, akin po yung iba. Sige po, walang problema. Sa lahat ng nahihiya, sa lahat po ng nahihiya, itaas nyo na yung kamay nyo. Ito yung gabi ng kaligtasan nyo. Sa lahat po ng walang nagtawag, mga kapatid, kung gusto mong tanggapin ng Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, pwede mo bang sundan ng panalangin? Huwag kang mahiya. Mananalangin si Pastor JP ng panalangin pagtanggap. Simple lang ang kaligtasan ng Panginoon. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, pagsisihan mo ang mga nagagawa mong kasalanan. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung pangatlo po, tanggapin mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Open your heart tonight at maging honest ka. Salamat po sa mga naging honest. Kung gusto mong maligtas, sundan mo ang panalangin ito, lakasan mo. Pakibaba mo na yung kamay mo. Sundan mo yung panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob po ninyo sa akin. Inaamin ko po na ako po yung makasalanan at pinagsisisihan ko po ang aking mga pagkakasala at tinatanggap kita, pinapapasok sa aking pong puso, sa aking buhay bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang pong nakapikit ang lahat na kayo po, alam mo kapatid, niligtas ka ng Panginoon hindi dahil sa baptist. Niligtas ka ng Panginoon ngayong gabi dahil tinanggap mo ang Panginoon. Kung totoo sa puso mo, yan yung magdudulot sa'yo ng tamang hangarin ng paglilingkod sa Panginoon. Sa lahat po ng sumunod sa panalangin at nagsitanggap sa Panginoon ngayong gabi, pwede bang pakitas mo ng mataas yung kanang kamay mo? And I'm going to pray for you. Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, huwag kayong maya. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pakibaba na po. Tawagin po natin si Pastor Ellie for the closing.